Hello po, magandang araw po. Magdidemo po tayo ngayon ng 1 gang, 2 gang switch at saka 1 gang, 2 gang outlet. At saka paglagay ng breaker sa ating panel box. Ituturo ko po sa inyo step by step yung basic electrical wiring sa ating bahay. Sa ilaw at saka outlet at saka paglagay ng breaker. Unang-una po, bago natin i-install ang ating gagamitin, dapat po i-check muna kung nasa good condition po ang ating mga gagamitin. Tulad ng switches, outlet at saka breaker. Kasi mahalaga po ito, dapat muna i-check bago i-install. Kasi kung naka-install na, tapos na tayo mag-wiring, mag-short circuit test tayo. Tapos mayroon pong short circuit yung ginawa natin. Madudoble tayo dahil hindi natin muna chinik yung ating ginamit na mga switches, outlet at saka breaker. Kaya napakahalaga na i-check muna yung ating mga gagamitin kung nasa good condition po. Kaya ang una natin gagawin ay i-check muna natin yung ating mga gagamitin. Ngayon po, ang tutorial po ito ay para lamang po doon sa wala pang alam sa basic electrical wirings connection sa ating bahay. Kaya inuulit ko, ito pong tutorial na ito ay para lamang doon sa wala pang alam sa basic electrical wiring sa ilaw at saka outlet sa ating bahay. Doon po sa makapanood nito na mga master electrician, ako po ay sumasaludo po sa inyo dahil hindi biro ang maging isang electrician kasi ang kalaban natin dito ay ang kuryente. Kung napanood man nyo ito, kung mayroon po kayong nakitang mali sa akin, i-comment na lang nyo doon, i-correct na lang nyo ako para madagdagan pa yung aking kaalaman tungkol sa electrical wiring. Ngayon po, salamat po sa panood ninyo. Sana tapusin nyo ang tutorial na ito para maintindihan nyo step by step po. Ituturo ko po sa inyo. Inuulit ko para po ito sa mga wala pang alam na sa pag-install po ng switches, sa ilaw at outlets at saka sa breaker. Ngayon po, mag-umpisa na po tayo. Una po, ang paglagay po ng breaker sa panel box. Ito po yung breaker. Reversible po ito. Main breaker po natin ay 63 ampere. Ang ginagamit po dito na wire ay number 6. Standard po yon, number 6 AWG 14 mm squared. Kaya ilagay na po natin. Ganito lang naman po ang paglagay. Push lang, tapos ganon, kalagay na. Sunod naman po yung ating 16 amperes para sa ilaw. Ganon din ang paglagay. Ang wire naman po nito, ang ginagamit dito ng wire, standard na wire, ay number 14, 2.0 mm squared. Standard po yon. Kaya ganito lang ang paglagay. Push lang, tapos gano'n na, naka-install na. Ito naman po, 32 amperes ito, para naman po sa ating SPO, Special Purpose Outlet. Ito po, ang ginagamit dito na wire ay number 10 AWG 5.5 mm squared. Ganito lang po. Yun. Ang sunod naman po ay 20 amperes na breaker. Reversible din po ito. Ang wire na ginagamit dito ay 3.5, number 12 po, AWG 3.5 mm squared na wire ang ginagamit po dito. Ito po ay para sa outlet. Yan.
breaker. Ngayon, ititest po natin tulad ng sinabi ko nga bago natin wiringan, dapat itest muna natin kung nasa good condition ang ating mga ini-install. Kaya napakahalaga ang pag-test muna ng mga devices bago po mag-wiring para mas sigurado tayo nga ang ating ginagamit ay nasa good condition. Functional naman yung tester natin. Ngayon, ito po, naka-off po siya lahat ang ating breaker. Pag naka-off po, dapat wala pong siyang palo. Ganyan po ang pag-test ng breaker. O parehas din naman sa mga outlet at saka switches. Ngayon, ilagay ko dito yung test probe. Saka sa baba, naka-off po ang breaker natin. Dapat walang palo. Tingnan nyo yung tester natin. Hindi po pumapalo. Kasi naka-off yung breaker natin. Ngayon, i-on ko po siya. Dapat po, pag naka-on, dapat po ay mayroon pong palo. Diyan natin malalaman kung good ang ating breaker. Dapat po siya pumalo kasi naka-on po ang ating breaker. Yun po. Tingnan niyo po yung tester. May indicator pa siya. Pumalo po siya kasi naka-on yung ating breaker. Kanina, naka-off, hindi po pumapalo. Diyan natin malalaman kung good ang ating breaker. Ganyan lang. Pag naka-off, dapat walang palo. Pag naka-on, yun natin, dapat may palo. Yun, pumapalo yung tester natin. Yun. Ito naman isa. Pag naka-off, dapat hindi pumalo. Walang palo. Pag in-on ko, dapat may palo po siya. Dahil kung naka-off siya, pumalo, ibig sabihin, sira po yung ating breaker. Tulad naman ito, pag naka-on, hindi siya pumalo, ibig sabihin, sira po ang ating breaker. Ito naman ang isa. Hindi po pumalo. I-on ko po. Yan. Pumalo po. Yan po ang good na ating breaker. Ganun lang ang pag-test ng breaker. Dapat pag naka-on, may palo ang tester. Pag naka-off, dapat walang palo. Ganyan lang po ang pag-test ng breaker. Tulad din naman ng switches. Ito po yung switch. Ito po yung switch. Ito pong magkatabi dapat may continuity yan. Parehas lang naman dito sa taas. Pero itong magkaharap na ito, dapat walang continuity pag nakaupo siya. Ganun lang po. Dapat wala pong continuity pag naka-off. Itong magkaharap na ito. Itong magkatabi, dapat may continuity yan. Tingnan nyo yung tester. Yung magkatabi, may continuity po siya. Parehas lang naman dito sa taas, mayroon. Pero itong magkaharap, pag naka-off, ganito, naka-off yung tester. Naka-off po siya. Pag in-on ko, dapat may palo po. Pumalo po yung tester. Pag in-off ko, dapat babalik siya. Pag in-on ko, dapat naka-on yan. Pag naka-off, dapat babalik siya. Ganun naman ang outlet. Tulad naman ng outlet. Ito pong outlet na ito, itong klaseng outlet, tingnan nyo, yung sa baba, maliit po ang butas niya. Dito po sa taas, mahaba po ang butas. Dito po malalaman yung kung saan mo ilalagay yung live at saka neutral. Ito pong maliit, dito po nyo ilalagay yung live. Sa malaki naman po, dyan po ilalagay nyo yung neutral. Kung ang service provider ninyo ay line to neutral, ganun pa ang paglagay. Line to neutral, ang line 1, mayroon to 20 volts o to 40 volts. Ang neutral, 0 volts. Kaya ang pagkakaiba sa line to line at saka line to neutral. Kami po dito, ang service provider po namin dito ay line to neutral. Kaya dapat dito po sa maliit yung live, dito yung 0 volts.
neutral. Dito po. Ngayon, ititest po natin yung outlet. Ito pong magkatabi, tulad naman ng switch, ito pong magkatabi ay mayroon po yan continuity. Yan. Pumalo po yung tester. Parehas naman po dito sa taas. Ito pong magkaharap sa taas at saka sa baba, dapat wala po itong continuity. Kasi pag mayroong continuity ito, ibig sabihin sira po yung ating outlet. Ngayon, kung dito i-continuity test mo, pasok mo dito sa butas yung isang probe at ilagay mo dito, i-continuity mo, dapat papalo siya. Pag inilipat mo doon sa taas, dapat walang palo. Dapat ilagay mo naman dito sa kabila, dapat papalo po siya. Pag binalik mo sa baba, dapat wala pong palo. Yun po ang pag-test ng outlet na nasa good condition po siya. Kaya, ganun lang ang pag-test. Kaya mahalaga nga, i-test muna bago i-install. Para nakasigurado tayo nga nasa good condition ang ating gagamitin. Kaya ngayon, mag-uumpisa na po tayo mag-wiring. Ngayon pa, nilagyan ko na po ng line 1 at saka neutral. Ito, papunta dito, tapos pinaahadaan ko sa ilalim, dito na po. Kasi dito po natin ilalagay yung line side, dito naman po yung load side. Mayroon po tayong busbar dyan. Ngayon, ang unahin natin yung neutral para masundan nyo step by step ang didemo ko po. Babalatan muna natin. Yan. Tapos, ito po yung wire. Balatan muna natin. Yan po. Yung isa, yung neutral natin at ito supply para sa ating pangalawang switch. Ngayon po, ilalagay na po natin yung receptacle para po ma-connect na po natin yung neutral at saka dito po sa paglagay ng neutral at saka return, dapat hindi ka dito magkamali kasi dapat yung neutral dito po sa gilid ilalagay. Dapat nasa gilid po siya ilagay kasi 0 volts po siya. Kung minsan, nahahawakan natin pag naglalagay tayo ng bulb, nahahawakan natin yung dulo. Pag nagkabaliktad ang lagay natin, pwede yung shock o di kaya kuryente. Kaya yung return dapat nasa gitna. Yung neutral nasa gilid po. Yun po ang paglagay ng connection dito po sa receptacle. Mahalaga po ito kasi line to neutral po ang ating gagamitin. Kasi ang service provider po natin dito. Kasi kung nagkabaliktad, nilagay mo yung return dito sa gilid, magaground ka po pag nagkamali ka, nahawakan mo yung bulb, dyan po pwede ka ma-shock o makuryente. Kaya mahalaga po nga ang return dito po sa gitna, yung neutral dito po sa gilid. Ngayon, ilagay na po natin. Pong return, kasi wala naman siyang ibang ididiretso na po nyo sa switch. Tulad naman ng live, diretso po yan sa switch ang live. Yung neutral, diretso sa receptacle sa ilaw. Yun po. Kaya itong dalawa, tandaan nyo, yung neutral, diretso sa receptacle, yung live, diretso sa switch, ilaw at saka switch. Ngayon po, itong tatlong ito, pagsasama-samahin lang natin, kasi ito yung galing sa bukilya, ito naman yung galing dito sa
neutral natin, supply. At ito naman, supply naman, papunta sa ah, pangalawang switch natin na tugang switch. Ngayon, i-connect lang natin. I-splice lang nyo ng mabuti. Ganyan. Sana nasusundan nyo yung ating ginagawa. Tinuturo ko dito step by step para masundan nyo po. Ngayon po, dito po sa pag-splice, dapat maigpit po para hindi po mag-lose connection. Ngayon po, dito sa dulo, putulan na ng konti. Tapos, ako binabalok ko po ito para hindi po kung minsan, pag hindi mo binaluktot yung wire, minsan matalim po dito sa dulo. Pag lagyan yung electrical tape, pwede po matusok at lumabas yung copper. Kaya ako po ay binabaliktad ko po. Ngayon po, ang paglagay ng electrical tape, dapat po kung anong kapal ng insulator ng wire, dapat ganun din ang paglagay ng electrical tape. Ngayon po, dito, demo lang naman ito. Hindi ko nakakapalan kasi for demo purposes lang naman po. Kaya, manipis lang po ang ilalagay ko dito. Para sa ating demo lang naman po ito. Tapos na tayo sa unang valve neutral. Dito naman po tayo sa pangalawa. Kaya step by step po ang tinuturo ko po dito para maintindihan nyo po ang ating ginagawa. Ang return, diretso na yan sa switch. Yung neutral, i-connect natin sa neutral. Ngayon, para magsama-sama na yung tatlo kasi tugang switch ito, is sasabay ko na itong pangatlong valve natin, kasi tapal. Sasama ko na dito. Ito na po. Pagsama-samahin lang natin itong tatlong neutral para masupplyan na po yung dalawang valve. Ganun lang po. Neutral muna tayo para masundan nyo yung aking ginagawa. Ganun lang. Putulan na lang konti dito, tapos baluktutin nyo. Para pag electrical tape kayo, hindi po matutusok doon sa may dulo. Ngayon, tulad lang sinabi ko, dapat makapal po ang pag-electrical tape. Dapat mahigpit po, hatakin nyo. Pero dito sa demo, kaunti lang ilalagay ko. Pag sa actual, dapat po makapal ang lagay nyo ng electrical tape. Kasi demo lang naman ito, kaya hindi ko na pinapalan. Yan. Tapos na tayo sa neutral. Dito naman po tayo sa line. Sa line po tayo. Ito po, lalagyan natin ng papunta dito sa pangalawang switch para magkaroon siya ng supply. Ito. Para magkaroon siya ng supply. Tapos yung isa naman dito po sa unang
bulb natin. Ngayon po, pagsasama-samahin lang natin ito, itong line 1 at saka yung supply papunta doon sa ating tugang switch. Tapos itong dito sa single switch natin. Pagsasama-samahin lang natin yan para masuplayan na po. Tapos na tayo sa neutral. Sa ano naman po? Sa live. Sana nasusundan nyo yung aking ginagawa para po maintindihan nyo. Tinuturo ko pa dito step by step para maintindihan po ninyo. Ngayon, balaktutin para di siya naglulos. Pag tinipan nyo, mag-short. Kung ano kakapal yung insulator sa wire nyo, ganun din yung paglagay nyo ng electrical tape. Yan na po. Tapos na po tayo mag-connect doon. Yung supply papunta dito sa pangalawang switch, tugang switch. At ito naman yung sa unang switch. Ngayon, kakabit na natin para masundan yung live dito po sa naka-off siya. Yung return dito po sa may on. Ganyan po ang paglagay ng return at saka live. Yung return dito sa may on, yung live dito sa may off. Ito po yung live. Lalagay natin dito sa may off. Yun. Saka ito naman na return dito sa may on. Yan, ganyan lang. Tapos ano na nyo. Tapos papantay lang nyo po. Pantay na, okay na. Tapos lagay na natin yung cover. Yan. Dito naman tayo sa pangalawang switch. Tugang po switch ito. Ito po ay dapat mag-jumper po tayo dito. Ito po may nilagay na ako dito na pang-jumper. Ang pag-jumper po dapat dito po sa off. Kasi dyan po natin ilalagay yung live. Yung return dito po sa my on. Ganun lang po. Ngayon, ilalagay ko na dito sa pangalawang butas yung jumper po natin. Yan. Dapat po walang nakalabas na copper para iwas short. Ngayon, jumperan na natin. Ang una kong ilalagay yung return. Ito po, may tagging po ako para hindi tayo malito. Yung number 1 dito sa may tagging na isa. Sa on po ito ilalagay sa may nakalagay na on. Yan. Ito naman na may tagging to, dito natin ilalagay sa pangalawang switch. At yung live, dito natin ilalagay sa my jumper. Okay na? Ilagay na natin. Tapos, tornilyan lang natin.
Ganyan lang po, ipantay lang nyo. Lagay na po natin yung cover. Tapos na po tayo sa switches. Fix na po natin yung mga receptacle para masundan nyo yung step by step yung ating ginagawa. Kanya lang muna kasi demo lang naman po ito. Ito naman sa kabila. Kasi ang ating demo ay 1 gang, 2 gang switch lang naman. Kaya 3 bulb lang ang ating lalagay dito. Sa mga susunod, magdi-demo tayo ng 1 gang, 2 gang, 3 gang switch at sa panel board. Yan, tapos na po. Ngayon, proceed naman tayo dito sa ating convenience outlet. Sa convenience outlet, dapat nasa ang ating connection dito ay parallel connection. Ngayon, ang lalagyan ko na ng wire para tatap na lang natin dito. Binalatan ko na yan. Itatap na lang natin dito para sa ating outlet. Pwede naman na yan. Pwede na natin putulin ito. Tapos i-splice natin. Pwede naman itap lang. Kaya ako itatap ko na lang dito para makita nyo yung basta maganda yung pagka-splice nyo. Higpitan lang nyo. Yung live, hindi naman kayo malilito kasi ito ay color coding. Standard po tayo, line to neutral, black at saka white ang ginamit natin na wire. Kaya para masundan nyo yung aking ginagawa. Kaya color coding ko na yung dapat. Tapos tipan nyo. Hindi ko na ito kakapalan kasi ano lang naman ito, demonstration. Pero kung sa actual, dapat kapalan nyo po ang paglagay ng electrical tape para iwas short po. Ganyan lang. I-bigti lang nyo. Ito naman yung neutral. Ito rin sa neutral. Ang puti. Hindi naman kayo magkakamali dito kasi ang puti sa puti. Yung black sa black. Bigti lang nyo. Tapos dapat igpitan nyo ng magpit para hindi po siya mag-loose. Yan. Tapos lagyan natin ang electrical tape. Dapat makapal po ang pagka nyo, ang pagka lagay ng electrical tape. Yan. Tapos na tayo dito sa unang outlet at lalagay na po natin. Yung isa, ibang klaseng outlet ito. Hindi mo ito mapapasokan ng isa lang. Dapat sabay yung dalawang yung saksakan
May protection po ito para sa mga bata. Kasi hindi niya may papasok kung may tinidor man sila, tinidor pag naglalaro yung mga bata. Dito naman tayo sa pangalawang tugang outlet. Ito po, iba naman ito dito. Tulad nga kanina, ang sinabi ko nga, itong maliit dapat sa live, yung malaki, yung mahaba dapat sa neutral. Ngayon dito, jinampiran ko na yung puti doon sa malaking butas, neutral, at ito naman yung live sa maliit. Nilagay ko na dito sa kabila para masuplayan itong pangalawang outlet. Dapat mag-jumper po tayo. Ngayon, ilalagay ko na. Yan. Ganyan lang. Pag matigas, gumamit kayo ng class, saka i-push lang. Ganyan. Dapat maganda yung pagka-jumper nyo para iwas shortage. Ngayon, dahil wala namang ibang outlet na dadalganan to, kasi sabi ko nga, tugang outlet lang at saka tugang switch ang ating i-install. Pero kung mayroon pa ito, magbibigtil din tayo dito. Itatap lang natin dito, tapos supplyan natin papunta doon. Ngayon, wala naman papunta doon. Yung pagbabalat lang pala, ito may ano po dito, may sukat po siya kung hanggang saan lang babalatan yan. Yung gauge niya ng pagbabalat ay dapat hanggang ganyan lang. May sukat po yan. 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 Yung itim dito sa itim. Yan. Puti dito sa yung neutral. Diyan sa itim. Yan. Okay na. Ilalagay na lang natin. Tinuturo ko dito step by step para masundan po nyo aking ginagawa. Pantay lang nyo para maganda naman pagtingin. Lagyan na lang ay yung cover. Yan. Ngayon po, tapos na po tayo sa pag-wiring. Short circuit test na tayo. Yun po yung sinasabi ko kanina nga, mahalaga yung i-test muna yung mga gagamitin natin, kung ano man ang gagamitin natin, tapos para hindi na tayo madubli. Kung mayroon man tayong mali dito sa ating pag-wiring, dito na lang tayo magpo-focus. Hindi na tayo magpo-focus dito sa mga switches at saka outlet at saka breaker, kasi tinis na natin. Ngayon, iset lang ninyo sa continuity sa X1 o kaya X10 times 10 times 1. Continuity test lang natin. Ito, function naman yung tester natin. Tingnan nyo. Pag pumalo po siya, ibig sabihin may short po ang ating ginawa. Pag hindi po siya pumalo, ibig sabihin goods po yung ating ginawa. Yan, tingnan nyo. Hindi po pumalo, ibig sabihin goods po yung ating ginawa. I-shortage ko. Functional naman yung tester natin. Ngayon, ilagay ko dito sa isa. Walang pumapalo. Ibig sabihin goods po yung ating wiring. Ngayon, dito naman sa outlet. Pag pumalo din, ibig sabihin may mali ang ating ginawa. Ngayon, hindi po siya pumapalo. I-shortage ko lang po. Functional naman yung tester. Ibalik ko dito. Hindi po pumapalo. Ganun lang po. Bago natin
mag-terminate dito sa breaker, dapat circuit test muna kung mayroon pong mali sa ating ginawa. Ganun lang ang titest ng para malaman natin kung may mali ba tayo sa ating ginawa o wala. Ngayon, dahil na circuit test na natin na wala namang mali sa connection natin, determinate na po natin dito sa breaker. Yung paglagay ng neutral, kung neutral, lahat sa kanan, dapat lahat sa kanan yan. Pag yung live dito sa kaliwa, palagi yan nasa kaliwa, dapat lahat yan dapat nasa kaliwa. Ganun po ang paglagay ng line dito po sa ating breaker. Dapat kung nasa kanan yung neutral, susunod na breaker sa kanan din. Yung live, kung sa kaliwa, dapat sa kaliwa din yung ilalagay nyo para hindi po magkabaliktad. Kasi mamaya ilalagay natin yung bus bar dito sa load side. Ito po yung ating line side. Kaya pag nag-terminate kayo dito, dapat siguraduhin nyo naka-off yung breaker. At higpitan lang po nyo para sigurado kayong hindi po maglulos. Dito naman po sa outlet, lagay na natin. Higpitan lang po. Dapat gagalaw-galawin nyo kung para ano nyo kung mahigpit na o hindi pa. Ganyan lang. Tapos ayos lang. Kaayos lang. Dito po sa 32 amperes, para po yan sa SPO, Special Purpose Outlet. Ngayon, hindi pa naman tayo mag-install. Sabi ko nga, yung 1 gang 2 gang at saka 1 gang 2 gang na outlet po ang ating i-install. Sa mga susunod pong video ko at tutorial, isasama na natin dito yung SPO para malaman nyo kung paano mag-connection sa... Ngayon, dito naman tayo sa main breaker na 63 amperes. Sabi ko nga kanina, ang 63 amperes ang ginagamit po dito sa main breaker natin, 63 amperes, number 6 AWG, 14 mm squared. Standard po yun. Dito, ang ginamit ko maliit lang kasi for demonstration lang naman po ito. Kaya, maliit lang ang wire na ginamit ko kasi for demo purposes lang po. Pero sa actual po, dapat ang size ng wire number 6 AWG or 14 mm squared. Okay po, malinaw po tayo dyan. Ngayon, ikakabit ko na po. Bitan lang nyo. Maigpit para iwas loss po. Yun. Push na tayo. Siguraduhin nyo naka-off ito.
Lagyan muna natin ng valve. Yan. Po nyo. Mayroon po ako ditong digital. Isit lang nyo sa bolt. Tapos isit nyo sa easy. Tapos i-hold nyo. Ganyan. Para maliwanag po siya. Ititis natin kung ilan ba dito sa digital na tester. Digital tester po. Multi-tester. Ngayon, nakasit na po sa AC. Dito, wag din kayo magkakamali isit sa AC. Kasi kung nai-isit nindo sa DC, masisira po yung digital tester ninyo. Kaya nakasit po yan sa AC. Yan, AC. At testerin na po natin kung ilan po yung voltage. Nasa 224.9 po. 224.9 224 223. Nagbabago-bago siya. 224 volts. Yan po. Ibig sabihin may supply na po tayo. Yung busbar. Yung busbar po, ganito. Para po siya sa 2-pole na breaker. 2-pole din po itong busbar. Para po ito sa 2-pole na breaker. Iba naman po yung para sa 1-pole na breaker. Iba naman po ang busbar doon. Ito para po ito sa 2-pole na breaker. Kasi 2-pole na breaker po ito. Mayroon po 1-pole na breaker. Lalagay na po natin. Ganyan lang po paglagay. Yan. Tapos higpitan lang po. Siguraduhin lang nyo na naka-off yung breaker. Palagi yan. Dapat naka-off po yan. Higpitan lang po nyo para hindi po siya umiinom. Ganyan lang po. At huwag niyong kalimutan gamit ng gloves. Kanina, isa lang ginamit ko kasi pag nag-electrical tape, lalagay ng electrical tape, dumidikit po dito sa glove. Pero ngayon, natapos na tayo mag-wiring. Ano na po? Dapat gumamit po kayo pag nag-test bolt na tayo. Ngayon, ipapower on, ma-supplyan na po ang ating breakers. Steering, mayroon supply. Nakasit po sa AC volts at isit po ninyo sa 250 para hindi po masira ang ating tester. Yan po, mayroon po. Nasa 226 po. 226 o 27, 227. Okay na po. Iwan na po natin yung breaker natin, yung main breaker natin. Iwan po natin. Yan. Tapos yung para sa ilaw. Yun po. Sets na po natin kung gagana po siya. Yun po, gumana po.
Yung dito naman po sa tugang switch. Yan. Sa pangatlong valve. Yan, gumagana po. Dito naman po sa outlet, yung po natin. Tapos may valve po ako dito nga may adapter o saksakan. Titestingin natin kung mayroon pong supply. Yan po. Mayroon po. Yan po. Lahat po mayroon. I-off natin. Tapos i-on natin. Yan. I-off natin yung breaker. Yung sa outlet. Tapos i-on ulit natin. Ganyan. I-off natin yung main breaker. Ganyan lang po ang wiring, basic electrical wiring sa ating bahay. Ngayon po yung ko ito, yung ating main breaker, para makita nyo yung kung gumagana po siya. Ngayon lagyan natin ng breaker natin. Ganyan. Yan po, tapos na po tayo. Kita naman nyo, okay naman yung ginawa natin. Ganyan lang pag wiring. Ayan, i-off natin. Ganon. Ayun po. Tapos na po tayo. Sana po tinapos nyo yung tutorial na ito para maintindihan nyo po yung step by step na aking ginawa. Maraming salamat po sa panunood. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel at i-click po ang notification bell para po updated po kayo sa aking susunod na i-upload na video. Abangan nyo yung iba pang i-upload ko. Marami po kayong mapupulot na kaalaman dito sa ating basic electrical wiring connection sa ating bahay. Ako po ay nagpapasalamat. Inulit ko po, sana po mag-subscribe po kayo at pindutin yung notification bell para po updated po kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat po. God bless po. Salamat po sa panonood. Sana po pagpalain po tayong lahat. Bye-bye po.